Nako mga sangkay, itong si Villanueva ngayon ay nanganganib na matanggal bilang isang senador. Alamin po natin ang balitang ito. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong delikadong sitwasyon ngayon ni Joel Villanueva. Dahil nga po, naku may balita mga sangkay, baka matanggal daw po bilang isang senador. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. No? Kaya naman ano pa ang iniintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon na nanonood. Mabuhay po kayong lahat. Eto. Si Joel Villanueva ay mukhang nanganganib ngayon mga sangkay sa isang malaking pasabog ng isang mataas na opisyal. Nako, mga sangkay, namumurong matanggal. Pero bago yan, ito muna, gusto ko lang basagin tong si Greco Belhica. Nagkakalat po kasi ng fake news. Sabi niya dito, sabi niya sa kanyang opinion, the Senate majority bloc needs 16 votes to impeach VP Sara. They only need 2 senators to jump ship. All these case filing, issue on dismissal and controversies are bent toward impeachment of Sara. Okay na sana to. Pero dito nagka-problema. Wala ng flood control and corruption investigation. Bye-bye accountability, bye-bye trillions of money lost. Bye-bye Philippines. Safe na mga crocs. Alam mo, Greco Belhica, okay ka sana kaso nagsisinungaling ka Ano yung pinagsasabi mo dito na wala ng flood control and corruption investigation? Ganun ka ba katanga na hindi mo nakikita yung ginagawa ngayon? Niloloko mo yung mga follower mo Kayo ba, mga kababayan, kahit kayo mga DDS, maniniwala ba kayo na wala ng investigation? Ng corruption? Sa flood control? Giloloko niya yung taong bayan Ginagawang bobo at tanga ni Greco Belhica yung mga followers niya. At ang buong bansa. Kasi lahat pwede makabasa nito Diba? Isipin niyo, sabi niya, wala ng flood control, flood control and corruption investigation. Bye-bye accountability, bye-bye trillions of money lost. Alam mo, may problema to sa utak si Greco Niloloko yung taong bayan, wala na daw pong flood control and corruption investigation. Ano to? Ito nga lang Kulang ba siya sa pag-iisip para sabihin yan? O niloloko na niya yung taong bayan para lituhin ang mga Pilipino? O, tingnan nyo. Nagkaroon pa ng piramahan ang DPWH, PCC at AMLC. Bumirma ng Memorandum of Agreement. Para saan? Ito ay bilang bahagi o isang hakbang sa pagbawi ng pera mula sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control projects. Kita nyo na? Sa totoo lang, Belhica, ikaw yung inutil Dahil ikaw ang naupo sa anti-corruption ni PRRD noon, wala kang ginawang pagpapakulong. Nagawa mo ba to? Nung isiniwalat ni PRRD na may korupsyon sa DPWH noong November 6, 2020, na mayroong mga mayroong mga projects sa DPWH na ghost projects. Nagawa mo ba to? Nagawa mo bang bawiin yung mga kaperahan mula po sa mga kontraktor? Kayo yung mga inutil Wala kayong ginawa sa Pilipinas. May mga napakulong ba kayong mga buhaya? Di ba wala? Ano ang ginawa mo? Pag-i-expose. Ang haba pa ng listahan mo ng mga pag-i-expose. Ito,
Kung isi-check po natin yung lista ng mga pag-i-expose niya, marami-rami to, guys. Ayan. Pero ang tanong dyan, nabawi ba ito? Halimbawa, anomalyang involving 153.7 billion, nabawi ba yan? Ito, 4.5 billion smuggled goods, nabawi ba yan? 444 million exposed massive corruption in Philippine Statistics Authority, nabawi ba yan? Yolanda housing anomaly involving 41.53 billion, nabawi ba yan? 38 billion, nabawi ba yan? 10 billion, nabawi ba yan? 24 billion, nabawi ba yan? Bilyones yan, beli ka. Kung wala kang nabawi dito, isa kang tanga at inutil. Puro kapag i-expose, wala ka namang kwenta. Anong ginawa mo? Wala. Nag-expose ka lang. Wala kang binawi. Kasi nga, wala kayong ginawa laban sa korupsyon noon. Wala kayong ginawa sa korupsyon eh. Tapos sasabihin mo ngayon, magkakalat ka ng fake news, wala ng flood control and corruption investigation. Ginagawa mong tanga yung taong bayan, boy. O, kita nyo to. Ayan, bagong balita. Bryce, dumating na sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Tapos sasabihin mo, wala ng investigation. Naka-ready na nga yung mga kulungan para sa mga korap na ito. Nakakagigil tong taong to, boy. Anak ng tokwa. Siya na nga yung walang ginawa nung nandun siya sa opisina na nag-aano ng mga korap dyan. Siya pa yung may lakas ng loob, magkalat ng fake news. Anak ng tokwa, mahiya-hiya ka naman sa pagmumukha mo, boy. Ang bihira, nakakagigil eh. Nakita ko to, wala ng flood control and corruption investigation. Sinong niloloko mo? Alam, mga maluloko mo dito, mga DDS. Si pare-parehas kayo ng utak. Anak ng tokwa tong taong to. Okay sana to eh. Fake news lang pala. Kakalat ng fake news, anak ng tokwa. Mahiya-hiya ka naman, boy. Diyos mio, Marimar. Ngayon nga lang, first time na mayroong, kita nyo, sa panahon ni BBM, hinahabol yung mga korap, pinagbabayad itong mga kontratista. O, di ba? Kayo, anong ginawa nyo noon? Ngayon, nakaredy na yung kulungan. Pambihira tong si Greco. Mahiya ka, tablan ka sana ng hiya, kahit imposible yun. Okay, dito na tayo, guys. Ayon sa report, sinabi, ito yung pasabog ngayon, Diyos mio, Marimar. Sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla nitong Huwebes na susubukan niyang ipatupad ang 2016 dismissal order ni Senator Joel Villanueva na inisyo ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa panayam ng ANC, sinabi ni Remulla na personal niyang iaabot ang isang sulat kay Senate President Tito Soto tungkol dito bukas. Bukas daw. Matatandaan na noong 2016, iniutos ni Morales na tanggalin si Villanueva sa serbisyo publiko dahil sa grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the service sa umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund or PDAP allocations noong SIBAC party list representative pa siya. Yari dito. Mukhang naninilikado si Joel Villanueva. Mukhang babalikan eh. At ayon pa dito dismissal order ito noong 2016 na hindi na ipatupad. Ngayon, mga sangkay, ito yon. Ngayon, si Tito Soto tumanggi muna na magpahayag tungkol dyan sa ipinadalang letter ni Boying Remulla. At ayon kay SP Soto, I will wait for the communication. Naku, mukhang naninilikado talaga si dito. Mukhang maninilikado talaga dito si Joel Villanueva. Bakit kaya ganun, no? Ang dami niyang kinakasangkutan.
ng mga malalalim na issues pagdating po sa korupsyon. Ngayon, isa sa mga breaking news, naglabas po si Villanueva ng resibo. Ayon po dito, naglabas ng mga dokumento si Senator Joel Villanueva para ipakitang wala na siyang kinakaharap na kaso sa Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na susulat siya kay Senate President Tito Soto para imungkay na subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Villanueva. We already anticipated possible harassment plus fake news, sabi po ni Senator Joel. Ayan po mga sangkay. Ito yung kanyang clearance mula po sa Office of the Ombudsman po yan mga sangkay. Ayan, accordingly, the present case hereby dismissed. July 2019. Teka lang, sino na ba yung nun? Noong 2019. Si Conchita Morales pa ba? Ngayon, may maraming komento dito mga sangkay. Magbasa-basa tayo. Kung totoo ito, mahusay si Senator Joel. Sabi dito. Ang ingay kay Villanueva at kay Sara, kay Romualdez at Marcos tahimik. Ba't kasama si Marcos dito? Sa comment. Alam niyo, may mga saltik talaga itong mga Natatawa nga ako kasi dinadamay po nila si BBM. Si BBM daw yung mastermind sa flood control. Mga walang utak. Paano magiging mastermind yung nagsiwalat? 'Di ba? Paano naging mastermind na siya ang nagsiwalat ng maanumalyang mga flood control at corruption na ito? Pambihira. Alam nyo, kung ganito lang yan, kung sabit dito si PBBM, hindi na siya magkakalat ng kung ano sasabihin niya sa SONA. Hindi niya na i-broadcast itong patungkol sa korupsyon. Isi-safety na niya ang lahat. Itatago lahat ng dokumento para walang makita ang lahat. Di ba? Wala nga tayong pinag-uusapan dito na ganitong usapin kung hindi niya broadcast to. Alam nyo, libre ang utak. Binigay yan ng Diyos. Gamitin nyo, ha? Yung mga DDS dyan. Anak ng toko, Well, ano ang inyong opinion dito? Sa tingin nyo, matutuluyan talaga si Senator Joel Villanueva dito? Nako. Wala yung problema to, Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.